Hello guys! Panibagong request ulit to galing sa isa sa mga viewers natin. Ito yung sabi niya. Hello po ma'am, pwede po ba kayong gumawa ng code for quantity adding and decreasing po, pang inventory, with database po sana SQL Server. Hello sa'yo! So sa tutorial na to, gagawin natin yan. Kaso, may SQL yung setup ko rito. Anyway, the logic and process are still there, so let's start. Here's a sample. We have here two tables. Dito sa first table, nandito lahat ng items na meron tayo. Nandyan yung ID, item code, description, price, quantity, or yung stocks, and yung action, which is yung add to cart. Dito sa ibaba, dyan papasok yung in-add to cart natin. Sample, mag-a-add tayo ng fita. Yan. So, i-add to cart natin yung fita. Pag nag-add to cart ako, dito sa item information, magdi-display yung info ng selected item natin. Tapos, may magpa-pop up na another form. Nandyan yung name ng selected item, which is fita. Tapos, may text box tayo. Diyan natin nilalagay yung quantity, kung ilan yung i-add to cart nyo. Meron tayong 30 stocks ng fita. O-order tayo ng 20. Palagay nyo lang 20. Click Save. Ayan, napunta na tayo rito sa second table natin. Na-add to cart na siya. Tapos, nabawasan na rin yung stocks ng fita. From 30, naging 10 na lang. Kasi nga, nag-add to cart tayo ng 20. Add to cart din tayo ng Idol Cheese Dog. 25. Okay. From 50, naging 25 na lang siya. Once na okay na kayo sa transaction, just click Save. Ayan. Product quantities updated successfully. Updated na yung two tables natin. And ready na ulit siya for the next transaction. Sa adding of stocks naman, meron tayo ritong add stocks button. Ayan. So we have here another form for adding of stocks. Click lang natin yung item na gusto nating dagdagan ng stocks. For example, fita. Dito sa quantity, enter natin yung 140. Click add stocks. Okay. After that, magre-refresh na yung tables natin. From 10 stocks, naging 150 na siya. Same dito sa POS form natin. 150 na rin siya. Yan yung gagawin natin in this video. Regarding naman sa automation ng payment, discount, and VAT dyan sa POS, di ko na siya sinama rito sa tutorial. Adding and subtracting of quantity lang. Medyo mahaba-haba na rin kasi yung process na to. Okay, let's start. Here's my Visual Studio 2022. Create new project. Select Windows Forms App, .NET Framework. Click Next. Project name, POS. Click Create. First, add muna tayo ng DLL file. Palagi natin ginagawa yan. Dito sa References, click Add Reference. Dito, meron na akong DLL file. I-check ko na lang siya. So, para sa mga wala pa ng mysql.data.dll, ilalagay ko sa description yung link kung saan nyo siya pwedeng i-download. Medyo ngongo. But here's the site. Yan yung website. Huwag nyong i-skip yung part na to ha. Kailangan nyo yung DLL file. Kasi hindi natin may connect yung app na ginagawa natin sa MySQL server kapag wala niyan. Once na nakapag-add na kayo, proceed tayo. Change muna natin yung name ng form 1. Gawin nating POS form. Ayan. Add tayo ng dalawang data grid views. Pangalanan natin yung first data grid view ng
DGV stocks or data grid view stocks. And yung pangalawa naman, DGV added. Yan. So, dyan naman papasok yung mga in-add to cart natin. Add tayo ng group box para sa info ng selected item. Change natin yung name ng group box. Item information. Next, add tayo ng labels. 4 labels. Para sa product code, quantity, description, and price. Copy-paste na lang. Change natin yung texts. Product code, description, quantity, and price. After that, text boxes naman, 4 din. So, copy-paste. Change lang ulit yung names. TXT product code, TXT description, TXT QTY or quantity, and TXT price. Add din tayo ng 2 buttons. Isa para sa pagsisave ng transaction, and isa para sa pag-open ng form for our add stocks form. Change ulit tayo ng name. BTN save. Yung text, palitan din natin. Save transaction. Yung isa, palitan din natin ng name. BTN add stocks. Yung text, add stocks. Okay. Ifo-format ko lang siya guys, para mas kita nyo. Fast forward ko na tong part na to. Papalitan ko lang ng font, tapos lalakihan ko ng konti. Okay na? Next, add naman tayo ng another form. Tatawagin natin siyang cart form. Right-click lang dito sa mismong project. Dito sa POS, add, new item. Click Windows Forms. And select nyo lang yung form. Windows Form. Name is Cart Form. Click Add. Sa Cart Form, mag-a-add lang tayo ng isang label. Diyan natin i-display yung name ng selected item. Papalitan ko lang yung name niya ng LBL Description. Yung auto size property niya, change natin to false. Tapos, habaan lang natin siya para visible yung name ng selected item. Text align, middle, center. Add naman tayo ng text box. Dito natin i-enter yung quantity ng i-add to cart nating item. Change ulit tayo ng name, TXT QTY. And last is button for saving the entered quantity. BTN save. Yung text, save na lang din. Papalitan ko lang ulit ng font and size. So, fast forward ka na. Done. Yung menu strip, wag na tayo mag-add since hindi naman siya ganun ka-importante sa process. Yung blue strips dito sa taas, yung may close button, etc. na pinakita ko kanina sa sample. Okay. Yung text ng label, kahit wag nyo nang alisin since mapapalitan din naman siya. Kasi every time na mag-open siya, yung name ng selected item yung i-display niya, kaya ayun. Hindi na natin papalitan. Next, add pa tayo ng isa pang form para sa adding of stocks. Same procedure lang din kanina. Right-click sa mismong project, add, new item. Windows Forms and select this form. Windows Form. Name is Add Stocks Form. Sa Add Stocks Form, maglalagay tayo ng Data Grid View. Diyan natin i-display lahat ng stocks. Diyan tayo magse-select ng item na dadagdagan natin ng stocks.
Pangalanan na lang din natin siyang DGV stocks. Add din tayo ng label. Isa. Change nyo yung text, quantity, then text box. Change the name to txt quantity. Last button, para ma-save yung changes. btn save. Yung text displayed, change it to save. Ayusin ko lang ulit guys. Papalitan ko lang ng font and size. Okay, tapos na tayo sa forms. Papakita ko naman sa inyo yung database. I have here a database named dbpos or dbpos. Under ng dbpos, meron akong table rito. tbl_products yung name. Ito siya. Ito yung mga columns. prod_id, prod_code, description, unit price, quantity. Nandiyan na rin yung data type. Prod ID is int, naka-auto-increment siya. Code and description, varchar sila pareho. Length ng prod code or product code is 25 and yung product description is 125. Unit price is decimal. Quantity is int. Length is 11. Okay? So, yan yung table na involved dito sa process na gagawin natin. Alam ko, some of you, hindi lang yan yung tables or table na involved sa ganitong process, but may kanya-kanya tayong approach kung paano natin i-execute ang isang POS. Okay, balik tayo sa Visual Studio. Ang una nating gagawin ay ilo-load muna natin yung laman ng tbl_products dito sa DGV stocks. Double-click lang natin yung form. Ayan. Mare-redirect na tayo sa code view. First step, import muna tayo ng namespace. Di ba kanina nag-add tayo ng DLL file? So, this time, namespace naman. Importante yan kasi siya yung nagpo-provide ng classes, libraries, and functionalities na kailangan natin for database connectivity. Saka yung execution ng queries and so on. Sorry, medyo ngongo pa. Next, connection string dito. MySQL connection, call lang natin yung class na yan, variable name, con, is equal to new MySQL connection at data source, localhost. Alam nyo na to, so di ko na siya masyadong explain. Port 3306, username, root, password, admin. Declare na rin tayo ng binding source. So, private binding source, bsource, is equal to new binding source. By the way, so ayun nga, I'm expecting na may idea naman na kayo sa C# and sa ginagawa natin. That's why nandito kayo sa tutorial na to. So, kaya sa ginagawa natin na to, hindi ko na siya masyadong ipapaliwanag ng as in super detailed ha. Okay? After that, create na tayo ng method to retrieve product data from MySQL database and populate the DGV stocks data grid view. Yan. So, public void get products, open and close parenthesis, then curly braces. Public yung ginamit nating access modifier kasi tatawagin natin mamaya yung method na yan from ibang Windows form. Void yung return type kasi hindi naman tayo magre-return ng value. Mag-e-execute lang tayo. Get products, yan yung name ng method. O, diba, in-explain ko pa rin siya. So, ayun. Next, mag-execute na tayo ng command. MySQL command, name is cmd, is equal to new MySQL command, tapos yung query nyo. O, saselect lang natin yung laman ng tbl_products. Select all from dbpos, name ng database, dot tbl_products, yung name ng table,
comma, and yung name ng connection string. So, con. Declare naman tayo ng adapter. MySQL data adapter, name ng adapter, so adapter na lang, is equal to new MySQL data adapter. Then, call lang natin yung command, cmd. Then, data table. Data table, then yung name ng data table, dtset, is equal to new data table. Open and close parenthesis, semicolon. Yung data table, yan yung mag-i-store ng na-fetch nating data from the database. And yung adapter naman is yung bridge between the data source or yung result ng query natin and this data table. After that, we're going to populate our data table with the result of this query. Call lang natin yung adapter. Sabi ko nga, siya yung bridge, di ba? Call natin siya. Adapter.fill, tapos call nyo lang yung data table. So, dtset. And, di-display na natin yung data sa DGV stocks data grid view. bsource.datasource is equal to dtset, semicolon. Then, call na natin yung DGV stocks. So, DGV stocks.datasource is equal to bsource. Si bsource, siya yung binding source na dineclare natin kanina. Nag-a-act din siya as a bridge between the data source and data grid view. Kung makikita nyo rito, inassign natin yung dtset sa kanya. And inassign naman natin yung bsource dito sa data grid view natin, which is itong DGV stocks. Pagkatapos nating makreate yung method, call lang natin siya rito sa load event handler. Para once na mag-load yung app, naka-load na rin yung laman ng tbl_products sa data grid view. So, call natin get products, open and close parenthesis, semicolon. Okay, test natin. Ayun. Nakaload na yung laman ng tbl_products table sa DGV stocks data grid view. Proceed tayo. Ayusin mo na rin natin yung table headers. Simply click this small arrow. Edit columns. Click add. Sa name, lagay nyo yung name ng column from your database table. For example, prod_id column. Then, sa header text, dyan nilalagay yung text na gusto nyong i-display sa table header. For prod_id column, so ID, yan yung gusto kong i-display sa kanya. Next, prod_code column, header text is code. Next, prod_desk, make sure na yung name nung column sa table nyo yung nilalagay nyo dyan ha. Kasi pag hindi yan nag-match, hindi siya mapapalitan ng table header. So, dito sa prod_desk, description yung gusto kong i-display. Next, prod_unit_price column. Header text is price. Prod_qty column. Header text is quantity. Kapag okay na kayo, close nyo lang. Sa lahat ng columns, copy nyo lang yung name, then paste it here sa data property name. Kapag hindi nyo kasi ginawa yan, hindi papasok yung data sa columns na ginawa nyo. Tingnan nyo ha, i-run ko to. O diba? Naka-separate yung data dito sa ginawa natin. So, edit ko lang ulit. Then, ika-copy-paste ko muna lahat. Click OK pagkatapos nyo. Run. Ayan. Okay na siya. May table header na tayo. Next, kapag nag-select tayo ng row, i-display natin yung data rito sa text boxes. Double-click nyo lang yung
DGV stocks. Yan. So, may event handler na tayo. Automatic yon. Sa loob niyan, check muna natin kung yung sinelect natin na cell is within a valid row. If that row index is greater than or equal to 0, it means valid siya. Re-retrieve lang natin yung row. So, data grid view row, yung name, row, is equal to this.dgvstocks.rows, e.row index. Tapos, i-extract natin yung value per column, then isa-set natin sa mga text boxes. Una is yung product code. Call lang natin yung txt product code.text, then extract the prod code column. Txt product code.text is equal to row.cells, tapos call nyo lang yung prod_code column dot value dot to string. Yan. Ganun lang din sa mga susunod pang text boxes. Pwede namang i-copy-paste na lang natin, then palitan natin yung name ng text box. Gawin nating txtqty.text para sa prod_quantity column. Next is txt price para naman sa prod_unit_price column. And last is yung txt description.text para naman sa prod_desk column. I think ox na. Let's try. Select ko tong Nestle All-Purpose. Nag-display na sa text boxes yung data niya. Product code, description, quantity, and price. Fudgy bar. Okay, so nag-display din. Goods. Wait, ayusin ko lang. Hindi ako satisfied sa table ko. Pinalitan ko yung font ng table header. Tsaka rows. Add naman tayo ng add to cart button. Create tayo ng another method to add a button sa rows natin. Void add to cart button. Yan. Add to cart button yung name ng method. Sa loob niyan, we will create a new instance of the data grid view button column class. Tawagin lang natin yung data grid view button column class. Then yung name, button column na lang. Is equal to new data grid view button column. Set tayo ng column header text. Header text is equal to action. Yung text naman na i-display nyo sa button column, text is equal to add to cart. Okay? Next, specify naman natin na yung button text should be used as the button value. Use column text for button value is equal to true. Set niya lang siya to true. Sa labas nito, we're going to add the button column sa DGV stocks data grid view. DGV stocks.columns.add open and close parenthesis, call niya lang yung button column variable. Semicolon. Call lang din natin siya rito sa load event handler. Ayan, add to cart button. Let's try. Run. Ayan, meron na tayong add to cart button. Lagyan na natin siya ng function. Dito sa if statement, add lang tayo ng code. dgvstocks.columns e.column index is data grid view button column and dalawang and. Diyan, once na pinindot lang natin yung add to cart button, tsaka may execute yung code sa loob ng if statement. Di ba kanina,
kahit anong cell yung pindutin natin, na-execute tong nasa loob niya. Ngayon, hindi na. Kapag kinlik na lang natin yung Add to Cart button. Another thing is, kailangang mag-open yung cart form. Dito sa ibaba, call lang natin yung form. Cart form, yan yung name ng form. Then variable name, cart form is equal to new cart form. Open and close parenthesis, semicolon. Call nyo lang siya, cartform.show. Ayan. Run. Okay. Kahit anong cell yung i-click ko, hindi na nalalagyan ng data yung text boxes. Pero kapag itong Add to Cart button, ayan. At nag-open na rin yung cart form. Next, ang kailangan naman natin gawin ay, every time na mag-add to cart tayo, yung description ng selected item is madi-display dito sa label sa ating cart form. Para makuha natin yung product name or yung description, kailangan muna nating i-extract yung selected row. Declare tayo ng variable para dito sa apat na to. Data type, string, variable name, product code. So, product code is equal to, convert that to string, name ng data grid view, dgvstocks.rows, e.rowindex.cells, column name, prod_code.value. Ganun lang din sa natitirang tatlo. Copy-paste na lang. Same lang din sa product name, product price, and product quantity. Di ko na masyadong i-elaborate since ganun lang din naman, paulit-ulit lang din yung process. So baka manawa kayo. After ma-extract, ipapasa na natin siya sa cart form as arguments. So dito, this, comma, then call natin yung variable name ng ipapasa natin. Product name, call niya lang dito. Ayan. Tapos, punta naman tayo sa cart form. Double-click para mapunta sa code view. Dito tayo sa constructor ng cart form. Add tayo ng parameters, POS form. Yan. So, POS form, it is an instance of POS form and product name from here. Sa loob naman, let's assign the product name sa label. Call natin yung label. LBL description.text is equal to product name. Ayan, okay na. Let's try. Run. Add to cart natin yung fudgy bar. So, ayan. Nag-display na yung name ng fudgy bar sa label. Same sa ibang rows. So, goods. Next, once na nag-enter tayo ng quantity sa cart form, mababawas dapat yung stocks and papasok siya rito sa DGV added rows. Balik tayo sa cart form. Lalagyan natin ng code tong save button. This time, kakailanganin na natin yung ibang fields ng selected row, like quantity. Kasi nandito na yung subtraction. Pati yung product code, since yun yung unique sa mga rows, kaya yun yung gagamitin natin to update product quantities. Balik tayo sa POS form. Dito sa part na naglagay tayo ng arguments para mapasa natin yung values sa cart form. Ipapasa na rin natin yung laman ng variable product code. So, comma, product code, and product quantity. Yung price, hindi na. Quantity lang naman yung kailangan natin dito sa tutorial na to. So, kung makikita nyo, nag-red ulit. It means error. Kailangan din natin i-update yung parameters sa cart form kasi nga nag-add tayo rito. Comma, string product code, int product quantity. Okay. Ayan.
nawala na yung error dito sa POS form. Next, after natin magpasa, nasa pagbabawas na tayo ng quantity. Mag-declare muna tayo ng variable para sa quantity. Dito sa taas. Int quantity, semicolon. Then dito sa loob ng ating constructor, i-assign lang natin yung magiging laman nitong argument sa variable na dineclare natin. Quantity is equal to product quantity, semicolon. Same with product code, gagamitin din natin siya for updating quantity mamaya. Mag-declare na rin tayo ng variable for that. String code, semicolon. Let's assign the value of this argument also sa code variable. Code is equal to product code, semicolon. Next, double-click nyo lang yung btn save. Automatic, magkakaroon na tayo dyan ng event handler. Sa loob niyan, declare tayo ng variable. Kukunin natin yung magiging laman nitong txt quantity para masubtract natin siya sa original quantity. Int yung data type, quantity to subtract, yun na lang yung variable name para mas specific tayo, is equal to convert that to int32 txt quantity.text, semicolon. Another variable para naman sa result. Int updated quantity is equal to, call niya lang yung variable quantity minus quantity to subtract, semicolon. Itong quantity, ang laman niya ay yung original quantity ng selected item or product. And ang value naman itong quantity to subtract is yung in-enter nating value sa text box from cart form. This time, makikipag-interact naman tayo sa POS form. Diba, once na nag-enter tayo ng quantity dito sa cart form, mababawasan yung quantity ng selected item from DGV stocks, then papasok ngayon yung in-add to cart natin dito sa DGV added. So, dito sa taas, i-call ko lang si POS form and create a variable name. POS form na lang din. So, POS form, sa form na yan tayo makikipag-interact and variable name, POS form. Siya yung i-call natin every time na makikipag-interact tayo sa POS form or kapag may method or whatsoever tayong kailangang i-call from POS form. After that, dito naman tayo sa cart form constructor. Let's just simply assign the value of this parameter. This.POS form is equal to POS form, semicolon. Balik tayo sa btn save. Magka-create naman tayo ng loop para kunin yung row na may product na kamatch ng item na i-add to cart natin. Kailangan natin siya guys kasi yung row na makukuha niya ay yung row na ma-update yung quantity. Let's declare another variable muna ulit para naman sa data grid view row. Declare lang ng declare, no? So, data grid view row, name ng variable, selected row, is equal to null. Set muna natin ng null. So, for each yung loop na gagamitin natin, open and close parenthesis, data grid view row, call lang natin yung POS form, dot, name naman ng data grid view, DGV stocks, dot rows, curly brackets, ayan. From cart form, tinawag natin yung DGV stocks data grid view rows. Yung loop ay mag-iterate sa rows ng DGV stocks. Next, if row.cells, then call nyo lang yung prod underscore code column. Naka-enclose siya sa square brackets and double quotes. That value, that to string, open and close parenthesis is
equal to or double equal to variable code. So, once na may nakita siyang kamatch, isa-select niya na yon, then stop or break. Kaso, naka-red tong DGV stocks, protection level daw. Yan yung error. It means, naka-private to. So, check natin. Dito sa POS form, ayan. So, kaya hindi natin siya ma-access kasi naka-private siya. Kaya siya inaccessible. So, pag ganyan, kailangan lang natin siyang i-public para maging accessible sa ibang forms. Okay? Okay na? Sa ibaba naman ng for each loop, once na meron siyang kamatch, i-update niya yung quantity or yung prod underscore quantity column ng selected row. If selected row is not equal to null, curly brackets, sa loob niyan, declare tayo ng variable int, so quantity column index na lang yung name, is equal to POS form dot, call nyo lang yung DGV stocks, dot columns, anong column ba yung i-update natin? Prod underscore quantity, okay, dot index, semicolon, next line, i-update na natin siya. Selected row that cells, then call natin tong si quantity column index variable, dot value is equal to, this time, yung variable updated quantity naman yung tatawagin natin. Since siya yung nag-hold nung updated value or nung updated quantity nga. After ma-update, i-hide ko tong cart form para hindi siya abala. So, this dot hide, open and close parenthesis, semicolon. Let's run this. Check muna natin. Mag-add to cart ako ng fudgy bar. May 100 stocks ako. Add to cart tayo ng 50. Dapat, magsusubtract na to ha. Alright. Nabawasan na ng 50. How about tong quick overload? Meron tayong 345 stocks. Add to cart tayo ng 45. Okay? Nabawasan na siya ng 45. 300 na lang. So, working naman siya. Kaso, hindi pa siya pumapasok dito sa added data grid view. O, gawin na natin. Dito sa cart form, create tayo ng delegate and event. Ang name niya is product added event handler. Medyo mahaba pero dun tayo sa specific kasi medyo maraming variables na tayong ginagamit. So, it will take 3 parameters, product code, original quantity, and updated quantity. Void siya, hindi siya magre-return ng kahit anong value. Next, event naman, public event, product added event handler. Ang name is product added. Sinet ko siya as public para accessible din siya sa iba. And associated din yung delegate natin with this event at yung name niya ay product added. Bali, ang mangyayari dyan, guys, once na i-trigger yung event product added, ang mangyayari ay mai-invoke yung mga methods or event handlers na ini-specify or in-specify by this event kahit saang part pa siya ng program. Sa case natin, once na ma-trigger yung product added event, mapapasa ngayon yung values ng mga parameters na to. Product code, original quantity, and updated quantity. Mapapasa yung tatlo na yan dun sa mga methods natin. Dito tayo ngayon mag-i-invoke sa loob ng event handler na to. btn save. After mailagay yung result sa updated quantity variable, call nyo ngayon yung product added event. Product added, question mark, dot invoke. Tapos,
yung 3 parameters. Code, quantity, and quantity to subtract. Yan yung ipapasa natin. After that, dito sa POS form, we also need to find the selected row in the DGV stocks corresponding to the modified product. Tapos, a-update na natin yung quantity ng product sa DGV stocks. And last, mag-a-add na tayo ng new row dito sa DGV added data grid view with the modified details. Halos same lang din ang ginawa natin sa cart form. Yes, halos. Ang kinaiba lang niya, nag-add na tayo rito ng rows sa DGV added. At meron tayo ritong arguments. Arguments that correspond to the parameters ng product added event handler delegate. So, ayan. Sa DGV added tayo magpapasok, di ba? Bago tayo mag-add, wala pa tayong columns na ginawa rito, di ba? Sa DGV added data grid view. Add muna tayo. Click this small arrow. Add column. Name. So, product code muna tayo. Call product code. So, yan yung pinangalan ko. Header text. Yung text na gusto kong i-display. So, code. Next, call product desk. Header text description. Call product price. Header text price. Last, call product quantity. Header text quantity. Modify ko lang para mas kita nyo. Balik tayo sa code view. Dito. Iko-code ko muna ha, bago ko explain. Ayan. Dito, kinol ko muna yung name ng column. Like, call product code. Then, pinasok ko yung data from prod_code. Di ba pinangalanan natin yung columns? So, yun yun. Same with others. Call product desk, call product price, and call product quantity. Para ma-add na siya sa DGV added data grid view, we're going to attach the cart form_product added method to the product added event of our cart form instance. So, dito, cart form dot product added plus equal cart form_product added. Semicolon, don't forget. Let's try. Add to cart tayo ng fudgy bar. 50. May error. Rows cannot be programmatically added to the data grid views rows, collection, etc. Okay, sorry. Sa DGV added tayo mag-a-add, hindi sa DGV stocks. Papalitan ko lang to ng DGV added. Okay. Run. Add ulit tayo ng fudgy bar. 50. Okay? Ayan. Pumasok na siya sa DGV added data grid view. Tapos, nabawasan na rin yung quantity niya sa DGV stocks. Another example, Nestle. Add to cart tayo ng 5. Ayan. Nakapag-add tayo ng 5 and from 50,
45 na lang yung stocks. So, okay. Ganun siya, guys. Para ma-save yan, lagyan lang natin ng code yung Save Transaction button. Double-click nyo lang. Ayan. Open tayo ng connection. Call nyo lang yung variable na nagho-hold ng connection string. Con.open. Next, gagamit ulit tayo ng for each loop. Maglo-loop tayo sa DGV Stocks Data Grid View. For each Data Grid View row in DGV Stocks.rows. Sa loob niyan, create tayo ng variable na magho-hold ng product ID and updated quantity. Mag-extract tayo ng values. Int product ID is equal to convert.toInt32 row.cells. Call nyo lang yung prod_id column. Then, kukunin natin yung value. .value. Diyan, in-extract natin yung value ng cell prod_id from the current row ng DGV stocks. Yan din yung unique identifier ng product or ng item. Next, another variable, int updated quantity is equal to convert.toInt32 row.cells, yung column name, prod_qty.value. Diyan, in-extract din natin yung value ng cell prod_qty or quantity from the current row ng DGV stocks. It represents the updated quantity of the product or item. Next, update tayo. Variable name, string update query is equal to yung update query nyo. Sa akin, update dbpost.tbl_products set. So, yung i-update ko ay yung prod_quantity column. Prod_qty is equal to placeholder at updated quantity where clause prod_id is equal to placeholder again at product ID. Yan, para iwas SQL injection. Next, command using MySQL command cmd is equal to new MySQL command. Call nyo lang yung update query and yung connection. Sa loob niyan, assign na natin cmd.parameters.addWithValue. Call nyo yung parameter name or yung placeholder at updated quantity. Then yung pagkukuhanan niya ng value. So, updated quantity variable, semicolon. Next, yung product ID naman. And execute na natin siya. cmd.execute non-query. After that, close nyo lang yung connection. Con.close. And display tayo ng message box. So, it's up to you. Sa akin, product quantities updated successfully. Okay. After ng message box, reload natin yung data grid view. So, call lang ulit natin yung getProducts method. Tapos, clear natin yung 4 na text boxes. txtDescription.text, txtPrice, txtProductCode, and txtQuantity. Set lang natin to empty string. Tapos, clear din natin yung DGV added data grid view. Okay. Try natin. Add to cart tayo ng Sunmig Lights. 5. Ayan. And Nestle. Add din tayo ng 10. Save transaction. Okay. Product quantities updated successfully. From 25, 20 na lang siya. Yung Nestle, from 50,
40 na lang siya. And na-clear na rin yung text boxes, pati na rin yung DGV added data grid view. Okay? Refresh natin yung database. Ayan, so 20 na lang yung Sunmig Lights and 40 na lang yung Nestle. Na-save yung changes. Proceed. Sa add stocks naman, dito, simplehan na lang din natin. Copy-paste na lang tayo ng codes para di na masyadong humaba. Copy-paste natin tong connection string. So, from this, hanggang dito sa pagde-declare ng binding source. After that, yung method getProducts naman. Copy and paste. Call natin siya sa load event handler para nakaload na agad yung data once na inopen natin yung add stocks form. Wait, wala pa palang header tong DGV stocks kasi bago siya. So, para mapabilis tayo, copy na lang din natin yung nasa POS form. Yung data grid view. Copy and paste. Okay na? Balik muna tayo sa POS form. Lalagyan ko lang ng code yung add stocks button para ma-open natin tong add stocks form. So, add stocks form is equal to new add stocks form. Yan. Then, show natin siya. Let's try. Click. So, ayan. Nakaload na yung data. Next, once na nag-click tayo ng row, i-show muna natin yung product ID. Yes, product ID. Yan yung kailangan natin dito para sure na unique siya. Unique identifier kasi yung kailangan natin dito since mag-update tayo ng quantity. Gagamitin natin siya sa where clause ng query kapag nag-update tayo. Copy na lang din natin yung code dun sa DGV stocks cell content click event para mabilis. And add tayo ng isa pang text box para doon natin i-display yung prod underscore ID or product ID ng selected row. Copy-paste ko na lang tong txt quantity tapos papalitan ko ng name. txt prod ID. Diyan ko na lang siya nilagay sa tabi ng txt quantity. Ha-hide ko rin naman siya kasi later. Balik tayo sa code view. Alisin ko lang tong mga codes na hindi naman kailangan. Dito, itong e.row index lang yung kailangan. So, buburahin ko na yung iba. Then, papalitan ko na lang tong name ng text box. So, txtprodid.text. Yan. txtprodid.text is equal to row.cells prod underscore ID. Yan yung name ng column from our database table. Run. Click tayo ng rows. Okay, so nagsishow na yung ID. Next, sa updating na tayo mismo. Double-click nyo lang yung save button. Sa loob niyan, declare tayo ng variable. Int product ID. Yan. Siya yung mag-hold ng value ng txtProdID. So, int product ID is equal to convert.toInt32, then call nyo yung txtProdoctID text box. Isa pa, int quantity to add. Siya naman yung mag-hold ng value ng txtQuantity.text. Yan. So, int quantity to add is equal to convert.toInt32, open and close parenthesis, txtQuantity.text. Next, create tayo ng method to update the database passing this product ID and quantity as parameters. So, void, di tayo magre-return ng kahit anong value. Name, update quantity in database. Yan, super specific. Then yung parameters, int product ID, isa pa, comma,
int quantity to add. Curly braces. Sa loob niyan, yung lagi natin ginagawa, open tayo ng connection. Con.open. Then, create tayo ng command. MySQL command, name ng command, cmd, is equal to new MySQL command. Tapos, yung query nyo. So, update. Name ng database, dbpos. Dot, name ng table, tbl_products. Then, yung i-update nyo, set, name ng column, prod_quantity is equal to quantity to add. Where clause ay sinabi ko kanina, yung product ID. Where prod_id is equal to yung name ng variable na nag-hold ng product ID. So, product ID, then, comma, and last is yung name ng connection string. So, con. Execute, cmd.execute non-query. Okay. Pagka-update, display tayo ng message box. So, message box.show, o kahit anong gusto nyong i-display dun sa message box. Sa akin, already added. Yan. Pwede rin kayong gumamit ng try and catch ha, para ma-sure nyo lang na nakakatch nyo yung error if ever na meron man. Para hindi mag-stop yung program, di ba? Okay? After that, call natin yung method dito sa event handler. Dito sa btn save. O yung name, update quantity in database, then yung parameters. So, product ID and yung quantity to add. Tapos, i-call ko rin yung getProducts method para after ma-update ng quantity, mare-reload din yung data grid view tapos madi-display yung updated quantity ng in-update nating item or product. Pagod na ako. Yan. Kaso, gusto ko ma-update na rin yung DGV stocks doon sa POS form. Makikipag-interact ulit tayo sa POS form. I-call ko lang ulit tong si POS form and create tayo ng variable name. So, POS form na lang din gaya ng ginawa natin nung una. Dito naman sa constructor, add tayo ng argument. So, ganun lang din, POS form, then yung variable name, POS form. Then, let's assign the value of this parameter since nag-add tayo ng argument dito. Tapos, balik tayo sa btn save event handler. Call niya lang yung POS form and yung getProducts method para mag-reload din siya once na nag-save tayo ng quantity. Add din tayo ng this dito sa add stocks button. Alright, let's try. Check natin kung may error habang nung ginawa natin. Click add stocks. Add tayo ng 20 stocks sa CDO Idol Cheese Dog. Quantity 20. Save. Okay, already added daw. Okay, ayan. So nakita nyo, di ba? Nag-refresh na yung data grid views. Let's see. Ayan. Naging 45 na siya rito sa add stocks form. How about dito sa POS? Ayan, 45 na rin. Nag-update sila parehas. So, ganun guys. Working na siya. By the way, dito sa add stocks, kung hindi nyo kailangan yung ID, hide nyo na lang. Okay? Sana nakatulong ulit ako kahit ang tagal bago ako makagawa ng bagong tutorial. Still, salamat ulit. Thank you again guys for watching.